Hello everybody. Kami po ang Team 3 or Group 3 and today we will discuss the Module 6 which is about the teaching of biodiversity and evolution. Plants and animals. Before we start, meron po muna akong konting tanong para po sa atin. Ano ba ang ibig sabihin ng biodiversity? Or when we hear the word biodiversity, ano yung pumapasok sa isip po natin agad-agad? Okay, so by the way, alam naman po nating lahat that bio means life. So hatiin po muna natin yung word na biodiversity. So bio means life and diversity means pagkakaiba-iba. So basically, ang biodiversity ay ang pagkakaiba-iba at pagiging natatangi ng bawat organismong matatagpuan dito sa ating daigdig. Okay, so tinutukoy nito ang lahat ng mga may buhay tulad ng hayop, halaman, at mga microorganism. Nasasakop din ng biodiversity ang ecosystem which are the forest, the mountains, river, ocean, and farm which is man-made. Ang ecosystem ay binubuo ng kombinasyon ng ugnayan ng mga buhay na organism at ng mga di-buhay na bagay sa paligid tulad ng lupa, tubig, sikat ng araw, klima, at iba pa. Now, my second question is, sa iyong palagay, mahalaga ba ang biodiversity? Okay, yes, it is. Dahil ito ang magtitiyak sa atin na mayroon tayong mapagkukunan ng pagkain. So, ayun po ang biodiversity. Mahalaga po ito. Dahil ito yung magtitiyak sa atin na meron tayong mapagkukunan ng pagkain, or panggato, kahoy, tela, or even yung mga hilaw na materyales na gagamitin para sa paggawa ng gamot at marami pang iba. So, ang biodiversity din ang magtatanggol sa atin laban sa baha, tagtuyot, at pagguho ng lupa. At ito rin ang tumutulong sa atin upang mayroon tayong malanghap na sariwang hangin. So, sa madaling salita po, sa biodiversity, nakasalalay ang seguridad at kabuhayan natin bilang tao. Ibig sabihin, kailangang alagaan natin ang ating biodiversity. So ayun po, since alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng biodiversity, now, tingnan po naman natin, ano ba ang ibig sabihin ng evolution? So, alam naman po nating lahat, and para po sa mga hindi nakakaalam, evolution is change over time. Specifically, it is the change of traits in a species over successive generations. Sa madaling salita po, in Tagalog, ito po yung pagbabago sa paglipas ng panahon. Okay, ito ay pagbabago sa anyo or katangian ng isang organismo, and it usually happens after several years or generations. Okay, so ayun po ang ibig sabihin ng biodiversity and evolutions. Okay, now, since alam naman na po natin ngayon yung ibig sabihin ng biodiversity and evolution, tingnan naman natin yung the teaching of biodiversity and evolution sa plants and sa animals. Okay, so here in lesson 1, tinutukoy po dito is animals and plants. Okay? Sabi po dito, an organism is a complete individual living thing. Some examples of organisms are dog, rose, mosquito, milkfish, whale, clam, and nara tree. They do not look alike but have the same features in common. So, ang sabi dito, they do not look alike but have the same features in common. These features make up a living thing. Ano po yung features in common ng mga nabanggit po na examples of organisms like dog and etc. So, they both have life. Okay, lahat po sila ay may buhay. Bakit? Kasi nga po, sila po ay organism. Organisms do things to maintain life which are called life processes. Okay, ulitin ko lang po. Ang tawag po doon sa organisms na nagme-maintain ng buhay ay life processes. Ano ba ang life processes of characteristics of living things? So, nandito po ay growing or increasing in size according to its kind. Ang tinutukoy po dito ay yung paglaki ng isang organism sa size or physically, and syempre according din sa kanyang uri. For example, 'di ba yung aso, pag maliit pa tinatawag natin siyang tuta.
So, hindi siya nagiging stagnant sa pagiging tuta lang dahil nga organism siya, may buhay siya. Ibig sabihin, merong process, life process, na kung saan from dating maliit, tuta, paglipas ng panahon, sabihin natin 1 year, 2 year, or 3 years, magiging aso na siyang ganap. Okay po. So, number 2, sa life processes of characteristics of living things, responding or reacting to stimuli or surroundings. Also, alam naman natin kung ano yung stimuli. Ito yung isang reaction sa ating organ. Okay? Producing more individuals of their own kind of reproduction. Okay? So, ang ibig sabihin po nitong pangatlo ay dahil nga organism sila at may buhay sila, for example, yung dog, nakakapag-produce sila ng another dog, or ibig sabihin, sa madaling salita, nanganganak po sila, dumadami po sila, nagkakaroon po ng reproduction. Okay? Fourth is obtaining energy from food, air, and other sources. Okay? Releasing waste to the surroundings. Fourth and fifth. Okay? So, meron dito, sinasabi, a whale is big but a shrimp is not. Okay? Pakinggan po natin to. A whale is big but a shrimp is not. But both grow in size. Ano po ibig sabihin nito? Kung titingnan po natin yung identity ng isang whale or yung balyena, alam naman po natin na malaki ito na ikinumpare dun sa shrimp, sa hipon. Pero sabi dito, pareho silang lumalaki in size. Even though magkaiba sila ng literal na size. Okay? Pwede nating sabihin yung hipon, nung maliit pa siya, ito yung tawag sa kanya, pero lumaki siya ng bahagya, pero hipon pa rin siya. Okay? So, kung i-compare naman natin yung sa balyena, ay mas maliit pa rin yung hipon na lumaki na. Okay? So, ayun po. Some birds are small, others are large, but both grow. So, ayun din. Same. Na merong diversity, merong pagkakaiba-iba ang mga animals po. Meron pong pareho silang ibon, pero yung ibang ibon ay malaki. Let's say, agila, malaki yan. Compare natin dun sa normal na bird. Okay? So, ants could smell food even if the source is far because they have sensitive organs to detect the food stimulus. O, ayun na nga yung stimulus na sinasabi natin. Nagre-react kasi yung organ sa katawan natin. Kaya naaamoy nagre-react yung organ sa katawan nung langgam. Kaya naaamoy niya yung pagkain. Okay? Nara produces seeds that are blown by the wind, then these germinate and produce new plants. Okay? So, even yung mga buto ng nara na hindi naman sinasadyang itanim, na natatangay lang ng mga hangin, nabubuhay pa rin at nagpuproduce pa rin ng another plant. So, bakit kaya ganon? So, may iba naman na kinakailangan, kumbaga, sensitive sa pagtatanim, na kinakailangan maayos yung pagkakatanim ng seeds, pero ba't yung nara kahit hindi siya itanim na maayos, kahit madala lang ng hangin dun sa lupa, tapos mauulanan, biglang sisibol na rin siya and magpuproduce siya ng another plant. So, ayun po yung sinasabi. Kaya po merong diversity, merong pagkakaiba-iba. Hindi po lahat ng halaman ay magkakapare-parehas. Kaya, meron tayong diversity. Okay. Aso gives birth to piglets. Plants obtain energy from sunlight to produce food, or what we call photosynthesis, for its own use or for animals to eat. Oxygen is derived by plants and animals from the air. Animals release carbon dioxide as they breathe, and this is taken up by plants during photosynthesis. Animals also release waste materials as perspiration, urine or feces to the surroundings. On the other hand, a boat engine needs gasoline to function. It releases smoke as waste. So, marami man yung mga sinasabi dito. Ang tinutukoy lang naman dito is yung diversity, yung pagkakaiba-iba ng mga organism na ito. Merong mga hayop, di ba? Merong silang pagkakaiba-iba sa pag-grow in size, and dun sa puno, kahit madala lang ng hangin, yung iba sumisibol. At yung iba naman, kinakailangan mag-undergo talaga ng proper way na pagtatanim nito. So, that is diversity tungkol dito sa mga organism na ito. Okay? Individual living thing. Okay? So, ngayon naman, puntahan natin. Let's proceed
And let's talk about the importance of animals to humans. Okay, by the way, do you agree that animals are important to us as a human being? Okay? Yes. And also, I do believe that animals is important to us as a human being. So, bakit kaya? Tingnan po natin yung sinasabi dito sa module. Here, it says, animals around us provide services for us to survive. Yes. Even though daw yung mga animals, itong mga animals na to, ay nakakapag-provide sa atin ng mga pangangailangan natin para makasurvive tayo. Food, transportation, medicine, clothes, recreation, even protection are provided to us. Okay? When we domesticate wild animals such as dogs and horses, these were intended for hunting, gathering of food, and transport humans to other places. And okay, so tingnan natin itong sinasabi dito. Food, transportation, medicine, clothes, recreation, and even protection are provided to us. Paano kaya napatunayan na kaya tayong proteksyonan ng mga animals na ito? For example, di ba sa bahay, yung mga aso natin sa hating gabi, kapag may mga, for example, may mga dadaan ng mga tao, tinatahulan talaga nila yon kasi gusto nilang proteksyonan yung kanilang mga amo. Okay, so, now, kung familiar naman tayo dun sa aso na malaki, yung tinatawag na K9, okay, so yun yung ginagamit ng mga pulis sa pag-i-investigate. So, nakakatulong yung aso na yon, yung animals na yon, para sa kanila na madaling mahanap yung kanilang hinahanap kasi using the ability of that dog, which is malakas yung pang-amoy ng K9 na yon, nakakatulong yon para mas mabilis nilang mahanap yung bagay na hinahanap nila. For example, mga drugs, ganon. So, doon sa part na yon, nagiging importante talaga at helpful, beneficial ang mga animals. Ano bang sabi dito? Sheep, cows, carabaos, goats, chicken, and ducks are reared as food sources and extra income for families. Okay, so importance din ng animals sa ating lahat bilang mga human being na tutulungan tayo nito. For example, yung mga chicken, yung mga ducks, di ba? Sa poultry business, kapag tayo may poultry business, natutulungan tayo nitong mga animals na to. Kapag ibinenta natin sila, so magkakaroon tayo ng extra income. So, sa part din na yon, beneficial and importante ang animals sa atin. Okay? Many animal products are sources of medicine. Okay? So, yun din pala. Sources din pala ng mga medicine ang mga animals. Even fishes, squid, crabs, shrimps, and oysters are grown in man-made ponds and culture cages for intensive food production. Pearl farming for jewelry making is a good business. Hide of animals are fashioned into leather bags, shoes, and jackets. So, when we say hide of animals, ito yung balat, di ba? May mga hayop na pag tinanggalan ng balat, ginagawa pong mga jackets, mga damit, and anything na kapaki-pakinabang. Okay? Dogs protect our homes, kagaya na sinabi ko kanina, search lives when trained properly. Crocodile farms in Palawan provide food and its scaly skin are processed for expensive bags and shoes. Okay, so kagaya rin nun, yung mga balat po ng buhaya, ng crocodile, sa Palawan ay nagagawa pong mga expensive bags and shoes, mga mamahaling bags and shoes. So, ganun ka-beneficial sa atin yung animals. Even homing pigeons serve as courier of letters during the war. Nung unang panahon, di ba, yung mga ibon or kalapate na nakakatulong sila sa paghahatid ng mga letter noong unang panahon. Okay. So, now, tingnan naman natin about taking care of animals. So, kung ang animals ay beneficial sa atin, yun yung kanilang importansya, so, ano yung dapat maging response natin bilang mga human being? So, now, tingnan natin about taking care of animals.
If animals provide us some of our basic needs, then we should take care of them. Yes. Kung nakakatulong naman sa atin talaga itong mga animals na to, why not ibalik natin naman in return, in response sa kanilang ginagawang help sa atin bilang mga human being. Our pet dogs and cats are provided with shelter, food, and medicine. So, kinakailangan itong mga dogs and cats natin sa bahay, pagawa natin ng mga sariling tirahan nila. Our farm animals are provided grazing fields. Okay? Ano ba yung tinutukoy dito? Yung farm animals, alam naman natin, kalabaw, yan, nakakatulong yan sa pag-aararo, sa bukid. So, in return of taking care of them, kinakailangan pakainin natin sila, and yung nararapat na alaga, na aruga ay maibigay natin po sa mga animal na ito. Poultry houses are built for chicken, ducks, and turkey. Okay, so kung meron kang business naman na poultry business, syempre, gagawan mo naman yun ng kulungan. Alangan naman pabayaan mo yun, isa yun sa source of income mo. So, kailangan, ingatan din natin ang mga animal na to. We build bird houses and protect their nest. We protect the habitat where animals live by making them free of pollutants like those that live in waters. So we have to remember that animals too have the right to live among us. Okay, so nalaman natin yung importance of animals to humans and taking care of animals. So vice versa lang kung nakakatulong sa atin, beneficial tong mga animal na to, kinakailangan ingatan din naman natin sila. And alagaan po natin. Okay, so sa pagpapatuloy po ng some parts of this lesson 1, it will be delivered to us by Miss Hilary Trabucon. She will discuss about parts of a plant, importance of plants, taking care and handling plants. And susundan po siya ni Miss Hana Yambao. And tatapusin po ni Miss Jelly Masakayan ang aming pong reporting na ito, which is regarding sa Module 6. So, thank you so much for listening to me, and let us continue to lend our ears and listen to our next discussant. Thank you.